Isang maganda, masaya at pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa at lalong higit sa ating Diyos na buhay. Palakpakan nga po natin ang ating Diyos na buhay sapagkat pong tunay po na napakabuti po niya sa ating mga buhay mula noon hanggang ngayon at patuloy po nating wini-welcome ang buhay ng bawat isang naririto, especially po sa buhay po ng ating butihing punong barangay, Kapitan Arthur. Welcome po sa gawain po ng ating Diyos na buhay. Salamat po sa Lord sa buhay ng bawat isa na naririto. Tunay po na ang buhay po ng bawat isa ay pinagpala ng ating Diyos na buhay. Tunay po na napakabilis pong lumipas po ng panahon. Imagine niyo po nakalipas na po ang 6 na buwan. Marami pong sinubok, ngunit mas marami po ang pinagpala, mas marami po ang sinagot na panalangin ng ating Diyos na buhay at patuloy po nating naranasan ang katapatan po ng ating Diyos na buhay. At sa panibagong 6 na buwan po na ating kakaharapin, patuloy po tayong maniwala at patuloy po tayo na magtiwala sa ating Diyos na buhay na patuloy niya po tayong sasamahan sa bawat araw po ng ating mga buhay. Sabi nga po sa Psalms 23 verse 6, "Surely the goodness and mercy shall follow me all the days of my life." Tunay po na mabuti po ang ating Diyos na buhay at ang ating Diyos na buhay ang siyang sumasagot sa ating mga panalangin. At ang Diyos na nagsumama po sa atin sa nakalipas na 6 na buwan, ang Diyos din po na sasama po sa atin sa susunod na 6 na buwan ng taon na ito. Kaya patuloy po tayong maniwala, patuloy po tayong magtiwala sa ating Diyos na buhay. Naanyayahan ko po ang lahat na magsitayo at sama-sama po natin ibalik sa Diyos ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat at pangungunahan po tayo ni Brother Fer sa opening prayer at ng worship team. Minsan pa po, palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay.
Jesus. Hallelujah, hallelujah, Panginoon. Yes, Jesus. Hallelujah. Tunay nga, Ama, na wala kang katulad. Kaya patuloy kami nagpupuri, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, salamat, Panginoon, sa pagising pa lang namin sa umagang ito, Panginoon, na nanungdun ang buhay, Panginoon, ang hininga, Panginoon, ang kalakasan ng bawat isa, Panginoon. Lord, salamat, salamat sa mga biyaya mo, sa mga pagpapala mo, Panginoon. Salamat na hindi mo kami iniiwan ni pinababayaan mo. Sabi mo nga sa iyong salita, Panginoon, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang buktong ng anak upang ang lahat ng sumampalataya ay di mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lord, salamat, salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig, Panginoon. Alam namin, Ama, sa umagang ito, marami kang gagawin, Panginoon. Marami kang pagagalingin, Panginoon. Marami kang palalakasin, Panginoon, sa umagang ito. Lord, alam namin, Ama, na sa umagang ito, na marami kaming malalaman, Panginoon, at magagawa, Panginoon, sa pamamagitan mo, Panginoon. Dahil ikaw lamang, Panginoon, ang aming sandigan, Panginoon. Sabi mo nga sa iyong mga salita, Panginoon, sa awit 37:4, sa iyo lang namin hanapin ang kaligayahan at ang lahat ng aming mga pangarap ay aming makakamtan. Lord, salamat, salamat dahil ikaw ang aming inuuna, Panginoon. Ikaw ang aming pinili, Panginoon, upang kami ay patuloy na mabuhay, Panginoon, sa umagang ito. Lord, salamat. Alam namin, Panginoon, na ikaw lamang, Panginoon, ang aming pupurihin, sasambahin sa umagang ito. Lord, lagi-lagi, Panginoon, na kami nagkakasala, Panginoon. Lagi kaming nagkukulang sa iyo, Panginoon. Lord, alam namin, Panginoon, na kami makasalanan. Pero nandiyan ka pa rin, Panginoon, upang kami abutin, Panginoon. Nandiyan ka pa rin, Panginoon, upang kami patawarin. Kaya Lord, sa umagang ito, patuloy kami nagpapakumbaba, lumalapit sa inyo, nagpapalinis ng iyong dugong banal. Upang sa umagang ito, Panginoon, ay magkaroon kami ng pusong banal na makapagpupuri sa iyo sa umagang ito, Lord. Salamat, salamat, Ama. Sa umagang ito, tinataas namin, Panginoon, ang aming gawain, Lord. Lahat ng iyong gagamitin, magmula sa MC, Panginoon, hanggang sa operatory, Panginoon, Lord. Langisan mo ang kailang mga labi, Panginoon. Lahat ng iyong gagamitin, Panginoon. Ganun din, Lord, sa maghahatid ng mensahe, Panginoon, double portion of anointing ay pagkaloob mo sa Kanya, Panginoon. Lahat ng lalabas sa Kanyang bibig, Panginoon, ay katataas mo, ikapupuri ng iyong pangalan, mga Ama. Lord, alam namin, Panginoon, na ang mga mensahe, Panginoon, sa umagang ito ay maghahatid sa amin, Panginoon, ng panibagong lakas, panibagong araw, Panginoon, na aming tatahakin sa isang linggo, Panginoon. Lord, salamat, salamat, Ama, sa umagang ito. Alam namin, Panginoon, na kumikilos ka na sa aming kalagitnaan. Lord, dalangin din namin, Panginoon, ang aming mga kapatid na wala pa rito, Lord. Idako mo ang kanilang mga pangyapak sa lugar ito upang sabay-sabay kami magpupuri sa iyo sa umagang ito, Panginoon. Lord, dalangin din namin ang lahat ng aming source of income, Panginoon, mga negosyo, trabaho man to, Panginoon, Lord, paghahalaman, paghahayupan man, Panginoon, Lord. Ikaw ang patuloy magpapala sa bawat isa. Ganun din, Lord, ang aming mga kapatid na sa live stream, Panginoon, Lord. Ikaw ang patuloy magpapala at pagpupuri sa bawat isa, Panginoon. Lord, salamat, salamat. Alam namin, Panginoon, sa umagang ito, na lalabas kami sa sambahang ito, pinagpala mo na ang bawat isa. Kaya itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Amen and amen. Isa na naman pong masaya at magpagpalang linggo po sa buhay ng bawat isa. Tunay nga po na dahil sa biyaya ng Diyos, tayo'y buhay, malakas at nagtatagumpay sa ating mga buhay. Kaya't ibigay po natin yung pinaka-the best na papuri na para lamang po sa ating Panginoong Diyos. Jesus, ikaw'y mabuti sa lahat ng panahon, di ka nagbabago. Tapat kang ang tunay, kaya naman ang puso ko'y nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan. O sa biyaya mo lang, Panginoon, sa biyaya mo lamang ako nabubuhay, sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri, sa biyaya mo lamang ako
nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan, sa iyong kahabagan. O sa biyaya mo lang, sa biyaya mo lamang, o kami nabubuhay. Sa biyaya mo lamang, kami nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang, kami kumakapit. Ang lahat ng to'y biyaya mo sa amin. O minsan pa, dahil sa biyaya mo lamang, sa biyaya mo lamang, ako nabubuhay. Mo lamang, ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang, kami kumakapit. Ang lahat ng to'y biyaya mo sa amin. Ang lahat ng to'y biyaya mo sa amin. Ang lahat ng to'y biyaya mo sa amin. Yes, O Lord, tunay nga na napakasarap magpuri sa iyong presensya. Kaya patuloy kami nga awit at iindak, Panginoon, at papasalamatan ka namin sa aming mga buhay. Hallelujah, Lord. Lagi kang pasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Pupurihin kita, sasayawan kita. Sa presensya mo kami magsasaya. Sa puso ko'y wala nang ang iba. O Diyos, lagi kang pasasalamatan. Lagi kang pasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Pupurihin kita, sasayawan kita. Sa presensya mo ako'y magsasaya. Sa puso ko'y wala nang ang iba. O Diyos, pagkat lagi kong nararanasan ang pag-ibig mong hindi kaya tumpasan ang kahit na sino pa man. Wala nang mangiging pa sa iyong pagmamahal o mapagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Hallelujah, Lord. Yes, Lord Jesus. Lagi kang pasasalamatan, yes, O God, sa lahat ng iyong kabutihan. Pupurihin kita, sasayawan kita. Sa presensya mo kami magsasaya. Sa puso ko'y wala nang ang iba. O Diyos, pagkat lagi namin nararanasan. Pagkat lagi kong nararanasan ang pag-ibig mong hindi kaya tumpasan ang kahit na sino pa man. Wala nang nangiging pa sa iyong pagmamahal o mapagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Pagkat lagi kong nararanasan ang pag-ibig mong hindi kaya tumpasan ang kahit na sino pa man. Wala nang mangiging pa sa iyong pagmamahal o mapagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Minsan pa, pagkat lagi kong nararanasan ang pag-ibig mong hindi kaya tumbasan ang kahit na
sino pa man, wala nang hangigit pa sa iyong pagmamahal o mapagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Hallelujah, Lord. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord. Tunay ang napakasayang magpuri sa iyo. Kaya't patuloy ka naming aawitan, Panginoon. Kami patuloy na magpapasalamat sa kabutihan mo sa buhay ng bawat isa. Tunay ngang ikaw ay tapat at sapat sa aming lahat, Panginoon. Kaya't nararapat lamang namin ibalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Hallelujah, hallelujah. Yes, Jesus. Bawat kabutihan ang nais mo, ibinigay mong buhay ay ganap at husto. Sa landas ng pagbabago, katwiran mo ang lalakaran ko. Bawat kabutihan ang nais mo, ibinigay mong buhay ay ganap at husto. Sa landas ng pagbabago, katwiran mo ang lalakaran ko. Diyos, ang kabutihan mo ay mapagkailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nang mamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailan.
Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tubo, mawala pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay.
Yes, O God, dakila po kayo sa aming mga buhay. Sagana po ang inyong pag-ibig, pagmamahal sa lahat ng tao. At salamat po na inialay mong anak mong sa Jesus para sa amin. Kung kaya kami po'y napatawad, naligtas, nagkaroon po ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa hininga, lakas na ipinagkakaloob niyo po sa amin. Buhay o Diyos. Lord, isa pong pribilehiyo na nabubuhay kami sa mundong ito. At nagaganap po, Ama, ang inyong layunin at purpose po sa aming buhay, kasama ng aming pamilya. Salamat po, dinirinig niyo po ang aming mga panalangin. Iniingatan niyo po kami, pinapalakas niyo kami, pinapagaling niyo po kami. At iniaalay po namin sa inyong aming buhay. Yung nalalabi namin buhay, nais namin pong paglingkuran kayo. Pasalamatan, sapagkat kayo ang Diyos na may magandang plano sa aming buhay. Salamat po sa lahat ng naririto, sa mga ama ng tahanan, ina ng tahanan, kadadalagahan, kabinataan, hanggang doon sa maliliit na bata, maging yung mga nanonood sa live stream, maging sa ibang bansa. Salamat po na ang mga tao ay mahal na mahal mo, O Diyos, at kayo po ang nagliligtas ng buhay. Maraming salamat po. Basbasan niyo po kami ngayong umaga. Kami po ay nagpapakumbaba. Kayo lamang po ang pinaparangalan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen po. Sabihin niyo po sa inyong katabi, masaya ako dahil nandito ka. Amen. So, siyempre, tayo po ay nagpapasalamat dahil nakasama po natin ngayon yung ating minamahal na kapitan ng punong barangay ng Pangklaran, si Kapitang Arthur. Alam niyo po, mapalad po yung isang barangay ang namumunoy Kristiyano. Yung sumasamba po sa espiritu at katotohanan. Amen? Kaya, kita nyo, kasama din po yung mga barangay official na naririto. Katulad po ng ating former na barangay captain, sumasamba din sa espiritu. Amen? Kaya po, pinagpala po ang ating barangay. Amen? Pati po lahat ng mga barangay. Kaya lamang, iba po yung mga namumuno na merong connection sa Diyos. Meron pong relasyon sa Diyos. Ano po, dinirinig po ng Diyos yung ating panalangin. So, salamat po sa patuloy niyo pong pag-share. At yung mga nasa live stream, shout out po dyan, yung mga nasa ibang bansa. At ang salita po ng Diyos, ito po yung manual ng ating buhay. Ano ho, lagi natin itong kailangan araw-araw. Kung sa pagkain po, tayo po'y kumakain ng 3 beses, may merienda pa. Sapagkat ang nakapagpupuno po talaga ng pangangailangan ng tao, ng ating kaluluwa, walang iba kundi presensya ng Diyos. Although, salamat sa financial, material, at sa lahat ng bagay sa mundong ito, pero ang totoong nagsasatisfy ng ating buhay ay walang iba kundi ang presensya ng Diyos. Yung nakasamba ka, nakapagpuri ka, at nabigyan mo siya ng parangal, so nandoon na nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Amen? So, salamat po sa buhay po ng bawat isa. At ang ating pong topic ngayon pong umaga, sabi po rito ay blessing of connecting to God. Yung pagpapala sa mga tao na may relasyon sa Diyos. Tandaan niyo po, ang magliligtas sa tao ay relasyon. Kapag tinanggap ng tao si Kristo sa kanyang puso, magiging anak siya ng Diyos. Ang sabi po sa John 1:12 ay, sino mang tumanggap kay Jesus, binibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Po. Dito po sa unahan, marami pa po dito. Ayan. So, yun ang kahalagahan ng mayroong relasyon sa Diyos. Nung araw po, hindi rin po ako dati marunong manalangin. No, hindi po ako marunong magdasal. Kasi wala nga po ako relasyon sa Diyos eh. Naririnig ko lang yung Diyos, may Diyos, pero wala talaga yung personal na relasyon sa Diyos. Pero nung tinanggap ko sa Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas,
masarap pala na may pinagsusumbungan ka. Sa ating mga desisyon, mga pagpapasya, lagi nating ipinagkakatiwala sa Diyos. Amen? Yun po yung isa na natutunan ko. Nung magkaroon ng relasyon sa Diyos, hindi po ako nagdidesisyon nang hindi ko sinasangguni sa Panginoon. Pag-aasawa, pagtatrabaho, lahat. Saan ka pupunta? Sapagkat ang Diyos po ang may kontrol ng lahat ng bagay. Wala tayong kontrol sa mundong ito. Hindi natin kontrol ang ating pamilya, hindi natin kontrol ang ating trabaho, hindi natin kontrol ang ating bansa. Pero kapag ipinahawak natin sa Diyos ang lahat ng bagay sa ating buhay, siya ang bahala. At tayo po ay sasamahan po ng Diyos. Blessing of connecting to God. So, ang text po natin sa John 15, verse 1 to 7. So, ito po ay sinulat po para po ito sa mga tao na may connection sa Diyos. Alam ko naman, lahat tayo ay nakarinig na ng salita ng Diyos, nagahari na sa ating puso ang Panginoon Hesus, at tayo po ay anak niya. Doon naman sa mga bago, marahil kayo nasa tahanan sa ibang bansa, ito rin po yung pagkakataon na magkaroon tayo ng connection sa Diyos. So, binabanggit po rito, sabi po dito, ang nagsasalita po rito, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Sabi po rito, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Verse 2, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa Kanya, ang siyang magbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay matutuyo, itatapon gaya ng sanga. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagis sa apoy at sinusunog. Last verse, sabi po rito sa verse 7, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo. So napakaganda po na dinidiinan po rito na tayo po yung mga sanga. Si Jesus po yung puno. Kapag daw po tayo ay konektado sa puno, mamumunga tayo. Tingnan nyo po, tabasin nyo po yung mga puno dyan sa gilid-gilid ng ating bahay. Pagka naputol po yung sanga, sigurado matutuyo yun. Kasi wala na siyang connection. Ganon din po tayo. Pag wala po tayong relasyon sa Diyos, mapapagod po ang tao. Matutuyo tayo. Spiritually, ay matutuyo tayo. Pero kapag konektado tayo, nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, may relasyon tayo sa Diyos, nagpapanibagong sigla tayo. Kahit may pagsubok, may problema, walang tao na walang problema. Lahat po tayo ay makakaranas ng problema at pagsubok. Kasi nasa lupa pa tayo eh. Kahit nga po ang Panginoong Hesus nung nasa lupa, marami siyang pagsubok. Inuusig siya. Hindi niya na-please ang lahat ng tao. Hindi lahat ng tao natuwa sa Kanya. Wala naman siyang ginagawang masama. So, ganun po sa mundo. Pero siya po ay nanatili doon sa layunin ng Ama. Nanatili siya doon po sa purpose niya, kaya nanaog siya dito sa lupa. Kaya naman, dahil doon sa pananatili ng Panginoong Hesus, sa kanyang mission dito sa lupa, tayo po ang bunga. Tayo po ang kanyang ebidensya. Na dahil sa kanyang sakripisyo, nabuhay lamang siya ng 33 taon. Ang Panginoong Hesus, samantalang tayo, umaabot pa ng senior. Si Ina nga, magbe-birthday pa sa July 25. Imbitado po tayong lahat, buong barangay. Yan, sa panguna po ni Kapitang Arthur, imbitado tayong lahat. Maraming handa.
So, ganyan po kabuti ang Diyos. Si Jesus Christ ay 33 years old laang, samantalang tayo mga senior na. At hahaba pa ang buhay po natin. Ano po? So ngayon may 3 akong puntos na gusto pong ituro ngayong umaga. 3 P. Ano ho? What are the blessings when you are connected to God? Ano ba yung mga pagpapala kapag tayo konektado sa Diyos? Number 1, production. Ano ho? Pag sinabing production, ay magbubunga tayo. Pag sinabing fruitful, ay hindi lamang tayo ang maliligtas kasama ang ating pamilya. Hindi ba nyo naisip dati, kayo lang po dumadalo ngayon, kasama nyo na po ang mga pamilya nyo, mga anak nyo at apo-apuhan. Sa ating barangay, Kapitan Arthur, kasama niya mga barangay official. Kasi nga, nagbubunga po tayo. At lahat po tayo, dahil tayo konektado sa puno, may production. Tignan niyo po, pansinin niyo po doon sa John 15 verse 1 and 2. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. So, hindi maiwasan, minsan merong disiplina. Ano po? Minsan may pagtuturo. Di ba? Di ba, minsan pagka tayo po ay may pagsubok, yun ay paglilinis eh. Amen. Para tinuturoan tayo magpakumbaba, dumepende tayo sa Diyos. Wala naman po exempted dito eh. Lahat tayo, siguro magkakaibalaan ng level, yung mga trials sa atin sa buhay. Pero, hindi nyo ba napansin, nalalampasan natin? Hanggang ngayon, nakatayo ka, nandito ka pa rin. Kasi, alam nyo po, ang buhay may season. Ano ho? May season of learning. May season of cleansing. Hindi lahat ay, kung sa magsasaka, pagka nagtatanim yan, ay sakripisyo yan. Pero darating yung araw, mag-aani din yan. May production din. Amen? So, kasama po yun. Kaya dapat ma-embrace natin yung season. Tanggap mo kung panahong ito, maaaring nasa season of trials ka, mag-pray ka lang. Kasi hindi naman magtatagal yan. Dadaan lang yan. Amen? Kung nasa season ka ng pag-aaral, mag-aaral ka. Kasi, sabi nga ni Pablo sa Philippians 4:12, naranasan kong managana, naranasan kong magdahop, naranasan kong magutom, mabusog, pero natutuhan kong masiyahan, anumang meron ako. Hello? Kung ano meron tayo, pasalamatan natin sa Diyos yun. Kasi yun ay binigay ng Diyos. Baka nasa season ka ng testing, ay pagkatapos niyan, ay nasa season ka na ng harvest, ng pag-aani. So, number 1, ang isang tao na konektado sa Diyos, may production. Maniwala po kayo, hindi mo na mamalayan, may mga tao na nabebless sa iyo. Hindi mo alam na may mga taong nag-iisip, bakit nagbago ang taong ito? Bakit dati hindi maganda ang buhay niya, pero ang laki na ipinagbago niya? Hindi mo alam, may mga taong hindi lang sila nagsasalita, pero gusto kang tularan. Amen? Hello? Kasi nga po, konektado tayo sa Diyos at nakikita po yan, nagbubunga po yan sa ating buhay. Ano po? So, how to become productive? How to become productive? Number 1, be empowered by the Holy Spirit. Alam niyo po, nung tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, ang sabi po sa Ephesians 1:13, tinatakan tayo ng banal na Espiritu. Yun po yung katibayan na tayo po ay ligtas. Pag sinabi pong Holy Spirit, ito na po yung may conviction ka na. Yung dati na, di ba, nung araw po, kahit po ako, ay nung araw po, wala po akong conviction. Kahit, meron nga po sa amin sa Batangas, yung niyugan, basta lang kami umaakyat doon. Kasama po yung barkada ko, may dala kaming gatas, asukal. Ang takot pa po, may are. Ang takot pa po, may are. Binababa namin ang niyog.
grupo po kami. Pero nung nakakilala na ako sa Lord, kahit may nakapatak na niyog dyan, hindi ko basta kukunin. Kasi may conviction na. Amen? Hindi ito sa akin. Ito ay meron may-ari nito. Ganun po ang isang taong tumanggap kay Jesus. May Holy Spirit siya. Yan po yung katibayan na ang tao po ay ligtas. Tinatakan siya ng banal na Espiritu. Alam niyo po kaya si Jesus, nung siya po ay naririto sa lupa, kaya po siya matagumpay, kahit pinapersecute siya, kahit pinagsasabihan siya ng hindi maganda, bakit siya ay tagumpay? Namatay nga siya, muli naman siya nabuhay. Pero bakit natiis niya yon? Kasi alam niyo po, puspos siya ng banal na Espiritu. Sabi po rito sa Lucas 4:18, ang nagsasalita po rito, Panginoon Jesus, sabi po rito sa Lucas 4:18, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakakita. Sinugo ako upang palayain ang mga inaapi. Naalala niyo po si Jesus nung siya'y nasa lupa, yung mga tinanggihan ng lipunan, mahal niya. Amen? Di ba yung mga may sakit, pinagaling niya. Diba, si Magdalena nga, babatuhin ng mga tao. Pero pinatawad niya, minahal niya. At naging lingkod ng Diyos. Kaya si Jesus hindi tumitingin kung ano nakaraan natin. Ang tinitingnan niya yung ngayon. Kasi wala namang pong perpektong tao. Ako, tayong lahat ay may mga pagkakamali at pagkukulang. Ang mahalaga ngayon, ibinigay natin ang buhay natin sa Diyos. At yung nalalabing buhay natin, ay pinaglilingkod natin sa Diyos. Kaya, ganun po sa Jesus. Pinalaya niya yung mga bihag, yung mga bulag nakakita, pinagaling niya, may sakit. Yung mga itinatakwil ng lipunan, ay kanyang kinalinga, at mga naging lingkod po ng Diyos yun. Sakeo, di ba? Sina Bartimeo. So, ang Diyos po ay naparito sa lupa upang hanapit iligtas ang naliligaw. Amen? Yun po yung sabi niya sa Lucas 19, verse 10. Naparito siya para sa hanapin iligtas. Tayo po dati ito pangligaw. Pero salamat, may Diyos na nagmamahal sa atin. Kung wala man nagmamahal sa ating tao, pero may Diyos. Amen? Meron pong Diyos na tanggap ka ng Panginoon. Kaya yun po yung para ma-empower tayo para tayo po ay maging productive, kailangan talaga natin ng banal na Espiritu. Alam niyo po, dahil ang bunga po ng banal na Espiritu, kapag ang tao ay tumanggap po kay Kristo, ito na po ang magiging bunga niya sa atin eh. Sabi po doon sa Galatia 5:22-23, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili, walang batas laban sa mga ito. Ano ha? Ang tunay pong may relasyon sa Diyos, may bunga po ng banal na Espiritu. Hindi man tayo perfect, nagkakamali tayo, pero pagka na-realize natin, nasuri natin na mali ang ating ginagawa, marunong tayo humingi ng tawad. Ano po? Di ba nung araw, hindi tayo marunong humingi ng pasensya eh. Pero ngayon tayo po ay may banal na Espiritu. Pag na-realize natin na tayo nagkamali, humingi po tayo ng tawad. O, minsan, pag ako'y nagkamali, humingi ako ng tawad kay Mrs. Sorry. O, di ba? Madali lang sa atin. Kasi, anak po tayo ng Diyos. Konektado tayo sa Diyos. Yun ang, para maging productive po tayo, ay napakahalaga po ng empowered tayo ng banal na Espiritu. Alam niyo po, pagka ako po'y nagkakasal, meron 3 powerful words akong laging sinasabi sa ikinakasal ko eh. Ano po yung 3 powerful words na huwag kakalimutan na mag-asawa? Una, I love you. Pangalawa, thank you. Pangatlo, sorry. Amen? Alam niyo po yung 3 powerful words na yon, pag yun po yung nagawa natin, grabe. Amen? Kasi wala naman pong perfectong family eh. Pero dahil sa Diyos lamang yan, nung araw, wasak-wasak din po ang buhay ko eh. Amen? Iniiyakan po ako ng nanay ko. Pero ang nagbago po sa akin, hindi nanay ko. Hindi ang sino mang ma-influence ang tao, kundi nung sumuko ang buhay ko sa Diyos. Ito pala yung purpose
hindi ko alam. I-share ko pala yung karanasan ko. Amen? Dati nga po noon, akala ko bahay namin yung tinulugan ko, hindi pala. Dahil sa kalasingan ko, sa bahay pala ng tuition ako nakatulog. Kaya nung magising po ako, hiyang-hiya po ako. Amen? Ganun po talaga eh. Noon po yun, pero ngayon hindi na. Amen? Kasi nga po, ang isang tao na hindi po konektado sa Diyos ay para tayong tupang ligaw. Pero salamat, may Diyos na nagmamahal. Kaya po, alam niyo po, ang isang katibayan na tayo po ay anak ng Diyos, may bunga tayo ng banal na Espiritu. Di ba yung mga napapanood natin sa TV, sinasabi nila na sila po ay reliyosong tao. Pero di ba, nakakapurwisyo. Amen. Di ba, nung nakaraan grabe, may mga hindi nakapasok sa trabaho. May namatay pang mag-ina dahil buntis, manganganak. Amen. Hello. So, ang totoo po na Kristiyano, may bunga ng banal na Espiritu. Nakakatulong, hindi po nakakapurwisyo. Kaya nga po, yung kulto, nakakapurwisyo yan. Amen? Pero yung mga may relasyon sa Diyos, konektado sa Diyos, nagiging pagpapala yan para sa marami. Hello? Sapagkat, bunga po yan ng banal na Espiritu. Kagaya ni Jesus, na nung siya'y nasa lupa, siya po ay naging channel of blessing din sa maraming tao. Ganon din po tayo. Kaya isa pong palakpak sa Diyos. Una po ay kailangan po ng may Holy Spirit. Para tayo po ma-empowered ng Holy Spirit, yan ganito, kailangan tayo nasa gawain. Amen? Fellowship. Tapos pagka nagpe-pray tayo, pag tayo nasa bahay, tapos sumasamba tayo. Di ba? Hindi po natin kaya nag-iisa. Kailangan po natin yung isa't isa. Yung pa nagpapanalangin tayo. Ano po? Pinapanalangin natin ating mga magulang. Pinapanalangin din natin, siyempre, yung ating barangay. Pinapanalangin natin na palagi ang ating kapitan. Amen? Mahalaga po yan. Kasi po, tayo po ay bahagi ng community. Pinagpay-pray po natin ng mga kabataan. Hello? Ay pag hindi po umunlad ang bayan. Tayo po ay bahagi ng solusyon. Tayo po ay solusyon ng komunidad. So, pangalawa po, para tayo maging productive. Sabi po rito sa Mateo 13 verse 23, at ang katulad naman ng binhing napahasik sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umunawang mabuti sa mensahe. Kaya't ito ay namumunga ng sagana, may tig-100, may tig-60 at may tig-30. Kasi 'di ba, ito po 'yung talinhaga na 'di ba merong nahasik na binhi sa tabing daan. Ito po ay nakinig ng salita ng Diyos pero hindi tumimo sa puso. Ang sabi po doon sa ibang salin, tinuka ng ibon 'yung salita ng Diyos. Kaya hindi po nakapamunga. Meron naman pong nahasik doon sa mabato. Siyempre, wala pong ugat 'yon. Dumating po 'yung matinding pagsubok, problema. Nakinig siya ng salita ng Diyos, kaya lamang hindi taos sa puso. Kaya tumalikod siya sa pananampalataya. Pero meron naman pong nahasik doon sa dawagan. Pag sabing sa dawagan ay yung maraming bagin. Siya naman po yung naging abala sa makamundong bagay. Wala nang po ang sa kanya ang Diyos. Hindi naman po masama magnegosyo, magtrabaho, pero ang masama pag nakalimutan mo na ang Diyos. At doon ka na nakapokus sa material. Yun po yung nahasik doon sa dawagan. Napuluputan po ng bagin. Kaya nandoon po na nawala na sa kanya yung binhing natanim. At naging ang kanyang buhay ay napariwara. Pero sabi po rito, yung natanim sa matabang lupa, nahasik. Ito daw po yung dumirinig ng salita ng Diyos, umuunawa, at namunga po yun ng tig-100. Amen? May tig-60 at tig-30. Kaya, di ba, palago tayo ng palago, paunlad ng paunlad. Kasi may production. Bawat isa po sa atin ay gagamitin po ng Diyos. At syempre, yung pananampalataya. Kasi napakahalaga po ng faith para po tayo maging productive. Marahil ngayon, yung ipinapanalangin mo ay hindi pa dinirinig ng Diyos. Pero huwag ka susuko. Mag-intay ka.
Hindi ba kayo nagpapasalamat dahil ang mga anak nyo marami na po nagtapos? Nung araw, akala nyo, paano ko papatapusin itong aking mga anak na ito? Saan ako kukuha ng pantuition? Mga nag-graduate na. Amen? May mga trabaho na. Di ba, ang laking pasasalamat po natin niya, mga magulang. Ano po? Kaya, kayo naman po mga anak, ay suklian naman ninyo ang mga magulang nyo. Dahil ang mga yan ay nagpupuyat din, nagtiis din. Pasayahin din naman ninyo sila. Amen? Kasi kung wala tayong magulang, wala din naman tayo sa mundong ito. Amen? Kaya po napakahalaga ng pananampalataya. Isa pong palakpak sa Panginoon. So how to become productive, be empowered of the Holy Spirit, hear and obey the Word of God. Salita ng Diyos, makinig tayo, gawin natin. Pangatlo, strong faith. Ano po? So pangalawang P, doon po sa John 15:5-6, tingnan po, sabi po ron sa John 15:5-6, ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako'y sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Ang keyword po rito, kapag ang isang tao ay walang connection sa Diyos, walang magagawa. Kahit pa po untouchable people, di ba, sa Pilipinas, nakikita po natin ngayon mga untouchable people, pero mayroong katapusan. Pero salamat po sa Diyos dahil kapag konektado tayo sa Diyos, ay may protection. Ibig sabihin, may pag-iingat. Tayo po, hindi po ba natin nasa isip, bakit buhay pa tayo? Bakit buhay pa tayo? Kaya po, ang dami na natin pagsubok na pinagdaanan, pero bakit buhay pa tayo? Isa lamang po ang sagot diyan. May magandang layunin pa ang Diyos. Kaya nabubuhay ka, marami pang tao makikinabang sa buhay mo. Marami pang tao mapapagpala. Gagamitin ka pa para may mga taong lumakas, sumigla, at kumilala kay Jesus. Kaya tayo iniingatan po ng Diyos. Alam, meron pong tatlo kayong makukuha dito sa verse na ito, na 3 puntos, yung papaano tayo pinuprotektahan ng Diyos. Tignan niyo po, basahin ko ito sa Awit 91, verse 14-16. Ang sabi po rito, ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema, ay sasaklolohan. Aking ililigtas, ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak, tatamuhin nila aking kaligtasan. Paano pinoprotektahan ng Diyos ang mga tao na konektado at tapat sa Kanya? Una po, sinasagot ng Diyos yung ating panalangin. Pansinin niyo, ano sabi po doon sa verse 15? Kapag sila'y tumawag, handa ko na sila ay pakinggan. Bakit? Konektado tayo po sa Diyos eh. Pangalawa, ang sabi po doon din sa verse 15, problema niya ay sinasaklolohan. Amen? Diba sabi po doon ay, handa ako na sila ay pakinggan, sasamahan ko kung may problema, sasaklolohan. At panghuli, bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay. Doon po sa verse 16. Kaya, palakpakan po natin ng Diyos sa mga senior citizen. Pangako po yan ng Diyos na bibigyan tayo ng mahabang buhay kapag tayo po konektado sa Kanya. Naalala niyo po si Caleb. Si Caleb po kasi at saka si Joshua, sila po ay tinuruan ni Moises. Bago po namatay si Moises, may na-disciple siya. May naturuan siya. At ang pumalit sa kanya si Joshua, kasama po si Caleb. Alam niyo po ba si Joshua? Nabuhay po siya ng 110 years. Siya yung pumalit kay Moises eh. Pero pag binasa niyo po yung Joshua 1:5, ang sabi po sa kanya ng Diyos, walang makagagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita, gaya ng pagpatnubay ko kay Moises. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kaya di ba ang daming laban po na ginawa po ni Joshua? Nakapasok sila sa promised land. Bakit may pangako ang Diyos eh? Konektado po siya sa Diyos. Yung kasama niya, si Caleb. Ito naman po si Caleb. Kung mapapansin natin, doon sa
sa Joshua 14:11. Sabi po rito, 45 taon na ang lumipas, buhat ng sabihin ito ni Yahweh kay Moises. Nooy naglalakbay pa sa disyerto ang bayang Israel, iningatan ni Yahweh ang buhay ko hanggang ngayon. Sabi po ni Caleb, 85 taon na ako ngayon. Ngunit hindi pa nagbabago ang lakas ko mula nang ako'y isugo ni Moises upang siyasatin ang lupaing ito. Kaya ko pang makipaglaban at gawin ang kahit anong trabaho. 85 years old. Si Ninong Turing yata. Ninong Turing, ilang taong po kayo? 86. Mas patanda pa siya kay Caleb. So, kaya pang magaling pang sumayaw si Ninong Turing. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos sa lahat po ng senior citizen. Kaya po, pangako yan, bibigyan po tayo ng mahabang buhay. Ano po? So, yun po ang dahilan, yun ang protection ng Diyos sa atin. Sinasagot ng Diyos ang ating panalangin, problema, sinasakluluhan tayo, at binibigyan tayo ng mahabang buhay. Panghuli, ano po yung una? Production. Pag konektado tayo sa Diyos, magbubunga tayo. Pangalawa po ay protection. Iingatan tayo. Hahaba po ang buhay natin. At syempre, panghuli, provision. Abay, idadagdag ng Diyos yung ating kailangan. Ang sabi po doon sa last verse, ano po ang sabi doon sa last verse? Kung nananatili kayo sa akin, at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin nyo ang anumang nais ninyo at ibibigay yun sa inyo. So, kailangan pala manatili tayo kay Jesus, manatili tayo sa Kanyang salita, manatili yung relasyon natin sa Diyos. At pag sinabing hilingin natin ang ating kailangan ibibigay, hindi lang naman po material eh. Yung emotional, yung physical, yung ating mental. Di ba? Kahit may edad na tayo, pero matalas pa rin tayo. Di ba? Blessing yan. Senior na tayo, pero matalas pa yung ating kaisipan. Amen? Blessing po yan. Siyempre, lahat yan, holistic yan. Spiritual, physical, mental, emotional, financial. Kasama po yan doon sa binabanggit dito. Hilingin nyo, anumang kailangan nyo, ipagkakaloob sa inyo. May provision. So, how to experience the provision of God? Number 1, stay faithful. Manatili lang tayong tapat. Hindi po hinahanap ng Diyos ay mga perpekto. Amen? Ang hinahanap ng Diyos, tapat. Kapag mahihirapan po tayo pagka pinilit natin maging perpekto tayo. Gusto natin yon, pero nagkakamali tayo. Amen? Ang hinahanap ng Diyos, tapat. Kung nagkakamali tayo, sabihin natin sa Diyos, Lord, ako nga po, pagka nagdadrive, minsan uminit ang ulo ko eh. Minsan pagka in-overtaken ako, gusto kong habulin eh. Pero naisip ko, pastor pala ako. Amen? Di ako po hinay-hinay, Lord, patawad po. Amen? Kinukumbikta agad ako ng Holy Spirit. Pero ang maganda sa atin, tapat tayo. Amen? Pangalawa po, consecrated life. Pinipilit natin na maging malinis ang ating puso sa lahat ng panahon ng ating buhay. At syempre, pangatlo, walk in obedience. Kahit mahirap, di ba? Minsan mape-persecute ka. Amen? Minsan masasabihan ka ng masasakit na salita. Pero ang mahalaga ang Diyos ang sinusunod mo. Amen? Pinapahalagahan natin ang gusto ng Diyos kaysa gusto ng tao. Hindi po natin mapiplease ang lahat ng tao. Pero kapag ang Diyos ang ipiniplease natin, ang Diyos na ang bahala doon. Amen? Sumod lang po tayo. So yun lamang po, sabi po sa Mateo 6:33, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo pagharian ng Diyos, mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Tayo po tumayo. Yan po yung 3 pong napag-aralan natin ngayon pong umaga. What are the blessings when you are connected to God? Number 1, production. Number 2, protection. Number 3, provision.
So, sambahin po natin ang Diyos ngayon pong umaga. Bago po tayo mag-pray, thank you, Lord. Kami po ay lubos po nagpapasalamat sa inyo sapagkat kami po ay konektado sa inyo. Kaya naman nagbubunga po kami. May mga tao po kaming nailalapit po sa inyo, kasama ng aming pamilya at mga taong konektado po sa amin. Salamat din po sa protection nyo sa amin, sa aming mga lakad. Hanggang ngayon, buhay kami, may lakas kami. Salamat po sa protection. At salamat din po, idinaragdag nyo po ang lahat ng aming mga pangangailangan. Holistic, O Diyos. Sige po, sambahin po natin ang Diyos. Pasalamatan po natin ang Panginoon sa umaga pong. O Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak na pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Pasalamatan po natin ang Diyos. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakilain natin ang Diyos. Dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka. Dakila ka. Dakila ang pag-ibig mo. Mula po sa ating mga puso, gawin natin itong panalangin. Pasalamatan natin ang Diyos. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang 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 pag-ibig mo.
marahil na sa tahanan ka, marahil na sa ibang bansa ka, marahil naririto ka, isa ka mang ama, ina, dalaga at binata at bata, marahil pagod ka na, o meron kang iniintay na bagay na matagal mo nang ipinapanalangin. Minsan nawawalan ka ng pag-asa, o anumang kalagayan mo sa panahong ito, marahil meron kang bagay na hinihiling sa Diyos, marahil kagalingan yan. Kung ngayon ka lang nakadalo sa ganitong gawain, nasa tahanan ka man, nasa ibang lugar ka man, ngayon ka lang nakapakinig ng ganitong pangaral na mabuting balita, sambitin mo lamang, Panginoong Jesus, salamat po sa iyong pag-ibig. Hindi ka nagtatangi ng tao. Gusto mo iligtas ang lahat. Inaamin ko po, ako'y isang makasalanan. Patawarin niyo po ako. Salamat po sa kapatawaran. Maghari ka sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ako na lang po ang mananalangin. Lord, yung mga tumanggap sa tahanan, sa ibang bansa, sa lugar na ito, salamat po na ang pangalan nila ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ito na po yung simula ng kanilang tagumpay. Diringgin niyo po ang kanilang panalangin sapagkat sila ay naging anak mo, O Diyos. I-bless niyo sila at ang kanilang pamilya. Lord, yung mga prayer nila, kahilingan sa kanilang pamilya, dinggin nyo ito. Kung ito man po ay para sa mga pag-aaral po ng kanilang anak, lahat po ng kanilang mga anak at apo, kaya't sila na entablado. Gaganda po ang buhay, O Diyos. Kung ito man po ay kabuhayan na kanila pong ipinapanalangin, bigyan nyo sila ng angkop na kanilang resources na pagkikitaan ng kanilang pamilya. Wala pong magugutom. Idadagdag niyo po ang pangailangan ng bawat isa. Lord, salamat po. I-bless niyo po, Ama, ang kabuhayan ng bawat isa. Ito man po ay sa pagsasaka, sa mga poultry na manok at itik, paghahalaman, trabaho man to sa gobyerno, sa private sector, o OFW man sila, o naman kanilang resources. Lord, bless niyo po sila. Paganda ng paganda, paunlad ng paunlad, palago ng palago ang kanilang kabuhayan dahil sila po ay konektado po sa inyo. At dalahin ko po, sila at ang bawat pamilya lagi pong ligtas sa pagbibiyahe nila araw-araw, walang aksidente, walang sakuna sa kanila sa mga lansangan, O Diyos. At Lord, tinadalahin ko rin po lahat ng may karamdaman, nakikita nyo sa panahong ito. Salamat sa doktor, salamat sa gamot, pero salamat sa supernatural healing. Lord, idampin nyo po ito sa katawan ng bawat isa. By the stripe of Jesus, they were healed. Be healed by spoken word. Jesus, your name is power. Jesus, your name is healing. Jesus, your name is might. Mula sa ilalim ng talampakan hanggang ulunan, pinapalakas nyo ang bawat isa. Pinapagaling nyo sila. By the stripe of Jesus, they were healed. Be healed, be free. Lord, salamat sa gift of faith. Salamat sa answered prayer. Kalakasan, O Diyos. Maraming salamat po. We are blessed. At pagpalain din nyo po, Ama, Lord, ang aming bansang Pilipinas. Mahal niyo po ang aming bansa at lagi po nagwawagi sa aming bansa ang kabutihan. Lagi pong talo ang kasamaan, Panginoon. Lagi po nagwawagi ang liwanag, talo palagi ang kadiliman. Salamat po, Diyos. Even po sa aming minamahal na barangay dito po sa Pangclara, pagpalain niyo po ang aming minamahal na barangay captain, Kapitang Arthur, ang kanyang mga konsihal, ang mga barangay tano dito, lahat ng mga barangay official. Lord, paunlad ng paunlad. Payaman ng aming barangay, O Diyos. Maraming salamat po at i-bless niyo po ang lugar na ito. Bawat tirahan po namin ay pagpalain niyo po, Ama. At kami po patuloy po maglilingkod sa inyo. Hindi lamang po ang simbahang ito ang pagpalain niyo, maging ang OPAPJ, ang lahat po ng simbahan sa Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao. Yung pagtitipon po nilang naganap sa araw na ito ay dalangin ko po na maraming kaluluwa ang lumakas, naligtas, bukas ang kalangitan sa mga simbahan. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin at sa amin pong pagpapartek ng tinapay sa aming Lord's Supper. Ngayon pong hapong ito na ang tinapay ay sumisimbolo sa katawan po ng anak mong sa Jesus. Lord, na kami isang katawan mo, bahagi na isa't isa. At Lord, kakain kami ng tinapay bilang pagtatalaga ng buhay namin para po sa inyo. At salamat sa grapes na sumisimbolo sa dugo ni Jesus. Lord, we are washed by the blood of Jesus. We are free. Kaya salamat po sa kaligtasan na pinagkaloob mo po sa amin. In Jesus' name, basbasan niyo po ang mga elementong ito at tinapay at ang grapes sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.